Trip ka nun. May gusto siya sa'yo. At ikaw, nagbubulag-bulagan ka naman. Or baka ine-entertain mo din kasi hindi mo nakukuha sa akin yung atensyon na ibinibigay niya sa'yo. Ano ba yung pinagsasabi mo, Stephen? Tama na nga! Huwag mong bigyan ng mali siya yung samahan namin. Huwag mo naman akong pahirapan. Itong pagsasayaw, ito lang ang mundo ko bukod sa'yo. Dear love, ako si Stephen. Isang simpleng lalaki. Maayos ang takbo ng buhay at karera ko. At higit sa lahat, biniyayaan ako ng isang magandang girlfriend. Si Ara, isang dancer na para bang sinasayawan ng bawat tibok ng musika. Sa bawat kumpas at galaw niya, lalo akong nahuhulog. Madalas siyang mag-out of town para sa mga kompetisyon. Pero kailanman, hindi ko siya pinagdudahan. Alam ko, trabaho ko bilang boyfriend ang buong pusong suportahan at pagkatiwalaan siya. Sa bawat takbang niya sa entablado, kasama niya ako kahit sa isip lang. Sandali lang! Hi, babe! Babe! Flowers for you. Aww, thank you! So, ready na ba yung movie natin? Oo naman! Pati food, nakahanda na rin. Ayos! Upo ka na lang muna sa sopa. Pero babe, bakit dito mo sa bahay mas gustong mag-date? Ang sarap pa naman ng steak sa restaurant na napili ko. Masakit pa kasi ang katawan ko sa dance practice kahapon. Parang gusto ko lang muna magpahinga at magpulong sa bahay. Sa bagay, okay na rin to. At least, ang liyakap, ang likis. Ano ba, babe? Nakikiliti ako. Tara na, simulan na natin yung movie. Wait lang. Babe, free ka ba this Saturday? Aba, hindi pa nga tapos ang date natin ngayon, may kasunod na kagad. Hindi to date. Magkikita-kita kasi ang mga ka-dance group ko. Kasama nila mga jowa nila. Kaya naisip kong isama ka rin. Para makilala mo naman sila. Kailangan ko ba talaga sumama? Okay lang naman sa akin na may sariling mundo ka with eh. Alam ko naman. Pero sila ang madalas kong kasama. Mas okay siguro kung kilala mo rin sila. May point ka. Kaso, baka mabigla sila, babe. Mabigla saan? Sa kagapuhan ko. Baka isipin na lang hindi ako totoo, no? Ang kapal mo talaga. Joke lang. O sige, game ako this Saturday. Yay! I love you. I love you too. Game? Ano na tayo? Emily! OMG, andito ka na! At may kasama ka pa, ha? Okay, so this is Stephen, my boyfriend. Ay nako, finally! Nice to meet you. Sa wakas nakita rin kita. Alam mo, sa dami ng kwento ni Ara about you, akala ko drawing ka lang eh. Nice to meet you, Emily. Ano-ano naman kinikwento niya sa'yo tungkol sa akin? Ay nako, napakarami. Huwag kang mag-alala. Ang press release ni Ara, ikaw ang best boyfriend in the world. Gulong ba? Nakakaya naman. Emily, mamaya na yung bulahan. Nasaan si Rico? Eh ayun, nasa CR. Alam mo naman yung boyfriend ko na yon. Ayaw magulo ang buhok. Eh gusto niya fresh na fresh siyang haharap sa inyo. Eh, nasaan na yung iba? Ay naku, late as usual. Gaya sa practice. Pero parating na rin daw. Oh, ayun na si Daniel. Emily, Ara, kanina pa kayo? Ay, hindi naman. By the way, Daniel si Stephen, ayan, boyfriend ni Ara. Stephen, si Daniel, isa sa mga coach namin sa group. Nice to meet you, bro. Same here. So, ikaw pala yung misteryosong boyfriend na laging missing in action. Missing in action? What do you mean? Wala yun. Kasi, matagal ka na naming naririnig sa mga kwento ni Ara pero ni minsan, di ka sumilip sa practices. Busy kasi siya sa work, Dan. At ayoko rin siyang nandun. Nahihirapan ako mag-focus kapag nandun siya. Okay. Pero di ba may kasabihan? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Babe, ignore mo na lang. Ganyan talaga si Daniel. Fine. Anyway, umorder na ba kayo?
Not yet. Inaantay pa namin yung iba. Sige, upo muna ako dito sa tabi mo, Ara. Okay lang? Sure. Okay lang, bro? Go ahead. So, Ara, same order ka ba tulad last time? Last time? Usual place niyo ba to? Yes, babe. Sinabi ko na yun sa'yo. After practice, dito kami madalas kumain. Oo, bro. In fact, itong table na to, spot namin ni Ara. Lagi kaming magkatabi. Same taste kasi sa food. Para nga kaming match made in heaven eh. Ganun ba? Mahilig din kasi si Daniel sa steak, babe. At pareho pa kami, medium rare. Anyway, since ngayon lang kita nakilala, Stephen, ano palang work mo? I work in a government bank. Banker? Big time pala. Hindi naman. So, 9 to 5 ka. Eh bakit hindi mo nasusundo si Ara after practice? May side job pa kasi si Stephen, Dan. Minsan talaga hindi nagtutugma yung schedule namin. Sounds like excuses. Funny lang din na ikaw ang sumasagot, hindi siya. May problema ba tayo, bro? Kasi mula nung umupo ako rito, parang wala ka ng ibang ginawa kundi i-disrespect ako. Wow, chill bro. Nagtatanong lang. Si Ara kasi, hindi lang siya basta dancer para sa akin. Parang kapatid ko na yan. Kaya I feel responsible to check kung maayos bang pag-aalaga sa kanya ng supposed protector niya. Guys, tama na. What if i-check na natin yung menu? Para Hindi ko rin gusto yung tono mo. I don't owe you an explanation. Okay, guys. Saglit lang. Can we not do this now? Ayan na yung iba, oh. Natapos ang dinner namin na hindi ako masaya. Oo, marami akong nakain pero parang lahat yun, bumigat sa sikmura ko dahil kay Daniel, isa sa mga kagrupo ni Ara. So umpisa pa lang ng gabi, ramdam ko na yung mga patsutsada niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya o natural lang sa kanya yung ganun. Pero malinaw sa akin na may iba. Hindi lang basta kaibigan ng tingin niya kay Ara eh. Sa unang pagkikita pa lang namin, parang sinusukat na niya ako. Tinitingnan kung pasado ba ako sa paningin niya. Para bang gusto niyang ipamukha sa akin na mas kilala at mas malapit siya kay Ara kaysa sa akin. At ang mas nakakainis, para bang siya pa ang may dikta kung sino ang mas nararapat para kay Ara. Hindi ko yun pinalampas. Hindi ako yung tipo na tatahimik at magbubulsa ng sama ng loob. Kaya kinausap ko agad si Ara. Sinabi kong lahat. Hindi para makipag-away, kundi para malinawan ako kung saan ako nakatayo at para matigil ang kalokohan bago pa lumala. Oh, babe. Ano naman yan? Bakit ka nagdadabog? Gusto ko talagang sapakin sa mukha yung Daniel na yun. Babe, tama na. Narinig mo ba kung paano niya ako pinahiya sa harap ng mga kasama mo? Para akong bata kong pagsabihan. Sino ba siya? At ano bang karapatan niya para makialam sa relasyon natin? Ganun lang talaga si Dan. Protective siya sa amin. Sa buong grupo. At ba't pinagtatanggol mo pa? Teka lang ha, baka naman kaya ganyan siya magsalita, may kinikwento kang hindi ko alam. May problema ba tayong hindi mo sinasabi sa akin? Wala, babe. Wala akong kinukwento. At lalong wala tayong problema. Madalas ka lang talaga nilang hanapin kasi hindi ka pa nila nakikita. Nakukumpara ka lang sa ibang boyfriends na laging nakakasama. Iba kasi wala rin mga sariling buhay yung mga yun. Pero seriously, kailangan ko bang ipaliwanag ang relasyon natin sa kanya? Babe, kalma lang. Ganun talaga si Dan. Sa amin. Sa amin o sa'yo lang. Hindi, babe. Lahat kami pinapahalagahan ni Dan. Pero ramdam ko, iba yung kilos niya sa'yo. Ara, trip ka nun. May gusto siya sa'yo. At ikaw, nagbubulag-bulagan ka naman. Or baka ine-entertain mo din kasi hindi mo nakukuha sa akin yung atensyon na ibinibigay niya sa'yo. Ano ba yung pinagsasabi mo, Stephen? Tama na nga. Huwag mong bigyan ng mali siya yung samahan namin. Huwag mo naman akong pahirapan. Itong pagsasayaw, ito lang ang mundo ko bukod sa'yo. Pero base sa kinikilos ni Daniel, parang may hindi ka sinasabi sa akin. Wala, babe. At kung sakaling tamang hinala mo na may gusto siya sa akin, wala na akong magagawa doon. Ang importante, wala akong nararamdaman para sa kanya. Ay, siguraduhin mo lang, Ara. Ayoko sa lahat yung niloloko ako. Hindi kita naloloko. Malapit na kaibigan ko lang si Dan. At hanggang dun lang yon. Sana nga. Pero Ara, sabihin mo nga sa akin, nakukulangan ka ba sa pagpaparamdam ko ng pagmamahal ko sa'yo? Hindi, babe.
Wala talaga. Hindi ko rin alam kung saan galing yung mga sinabi ni Dan. Ngayon ko lang narinig yun. Pero sa atin, wala akong reklamo. Okay tayo. Sa'yo ako maniniwala, Ara. Dahil ikaw ang girlfriend ko. Salamat, babe. Okay na tayo? I love you. I love you too. Congratulations, babe! Ang galing-galing mo! Thank you, babe. Buti na lang talaga nakapunta ka. Sinabi ko naman sa'yo, basta kayanin ng schedule, pupunta ako. Kaya ginalingan ko lalo kanina. Alam kong nanonood ka. Nakaka-proud ka naman. Pero hindi ko rin mapigilang mainis ng konti. Sa dami ng pwedeng makapartner mo. Si... Ara! Dan! Congrats sa atin. Isa to sa mga best performances mo, ha? Galing mo. Congrats din, Dan. Ang galing mo rin. Siyempre, ikaw ang partner ko. Oh, dito ka pala, Stephen. Buti naman, nakanood ka. Congrats sa performance niya. Thanks. Buti na isingit mo si Ara sa priorities mo ngayon. At wala ka ng excuse. Alam mo, mas maigi nga yatang hindi ka nalang nanood. Trying hard yung dating eh. Teka, anong pinagsasabi mo? Just saying, after ng dinner, parang bigla kang naging active sa pagiging boyfriend. Bakit? Threatened ka ba? Teka nga lang. Taputin mo nga ako. Bro, ano bang problema mo sa akin? Well, I just can't believe na si Ara magkakaroon ng walang kwentang... Stephen! Tama na! Sige! Ituloy mo yung sinasabi mo! O bakit? Totoo naman ah! Stephen! May mas bagay na lalaki para sa kanya. Sino? Ikaw? Stephen, please! Tama na! Huwag kayong gumawa ng iskandalo dito! Ano? Sumagot ka! Oo! Paano kung sabihin kong ako nga? Daniel! Ano ba yung sinasabi mo? Oh, gusto ko si Ara. Lalo na tuwing nakikita kong wala ka para sa kanya. Di lang kaibigan ang tingin ko sa kanya. Gusto ko siyang agawin sa'yo. Gusto kong ako lang maging mundo niya. Minsan, sapat na sa akin ang kaunting atensyon na binibigay niya tuwing magkasama kami. Kahit alam kong sa'yo pa rin siya uuwi. Kaya huwag mong hintayin ang araw na kunin ko siya at maging huli na ang lahat para pigilan mo pa. Pero pwede mo naman siyang ipaubaya sa akin. Total, pabaya ka namang boyfriend. Kung yan ang plano mo, subukan mo. Hindi ko kailangan sumigaw para ipaalala sa'yo. Hindi ko basta-basta binibitawan ng mahal ko. At kung akala mong makukuha mo si Ara sa akin, mas mabuti sigurong paggandaan mo kung anong kaya kong gawin. Kasi kapag dumating tayo sa puntong yon, Daniel, wala nang atrasan. Ngayon alam ko ng totoo. Hindi ko pa rin sigurado ang susunod kong gagawin. Oo, may napatunayan ako. Pero imbis na gumana ang loob ko, mas lalo lang akong nainis at nabahala. Dapat ko bang pigilan si Ara? Papipiliin ko ba siya? Hindi ko rin alam eh. Nagpahinga muna ako pagkatapos ng kaguluhan. Hindi dahil sumusuko ako, pero dahil ayokong gumawa ng desisyon na dala lang ng init ng ulo ko. Ayokong hiwalayan si Ara. Mahal ko siya, pero kailangan ko munang linawin ang isip ko. Kaya hinayaan ko muna siya na gawin ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Hindi na ako sumama sa mga lakad nila. Hindi na ako nagpakita sa grupo niya. Inuna ko ang sarili ko, ang kapayapaan ng isip ko. Kahit mahirap, kailangan kong tanggapin na may ibang lalaking may gusto sa kanya. Hindi ako mahihiyang aminin. Handa akong lumaban kung kailangan. Babe, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa competition. Babe, kung magpapaalam ka, hindi mo na kailangan gawin yon. Kahit kailan, hindi naman kita pinigilan, di ba? Araw-araw kong kinukumbinsi ang sarili ko na dapat ako ang magtiwala sa'yo. Sa'yo lang. Alam ko namang hindi mo ako ipagpapalit kay Daniel o kahit kanino pang lalaking aaligid sa'yo. At ayokong hadlangan ka sa gusto mong gawin, lalo na sa pagsayaw. Sino pa naman ako para tanggalin yun sa'yo? Kaya okay lang, babe. Buo pa rin ang tiwala at suporta ko sa'yo. Ang dami mo namang sinabi, babe. Ang gusto ko lang sabihin, hindi na ako tutuloy. Ha? Sigurado ka? Bakit? Tama ka. Sa totoo lang, hindi ko agad nakita na kaya pala mabait si Daniel dahil may gusto siya sa akin. Alam kong hindi mo to hiningi.
Pero kailangan ko ring isipin yung epekto ng mga kilos ko sa nararamdaman mo. Hindi ka ba mahihirapan dyan? Actually, gusto ko na talagang iwasan ang lahat pagkatapos na nangyari. Pero habang tumatagal, mas nagiging agresibo si Daniel. Hindi na ako komportable. Hindi rin talaga ako kampante sa lalaking yun. Sorry kung dinepensahan ko pa siya dati. Gusto ko lang sana maging smooth ang relasyon natin. Thank you, babe. Salamat sa pag-consider sa feelings ko. Hindi talaga ako nagkamali ng ikaw ang minahal ko. Dear love, naubusan man ako ng solusyon. Si Ara mismo ang nagbigay. Hindi ko inaasahan, hindi ko rin hiningi. Pero siya ang kusang pumili. Hindi lang para sa akin, kundi para sa amin. Sa simpleng desisyon niyang umiwas. Umiwas sa gulo, umiwas sa kahit sino na pwedeng sumira sa merong kami. Nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa sa laban na to. Mas tumibay ang tiwala. Mas tumatag ang pagmamahal. Hindi ko alam kung anong haharapin namin bukas. Baka may panibagong pagsubok. Baka may susubok na pumasok sa mundo naming dalawa. Pero sa ngayon, malinaw lang sa akin. Pumili si Ara. At ako ang pinili niya. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. We are live and alive sa ating Facebook page. At ayan nga ang ating kwentong ngayong Feel Good Thursday na pinamagatang kasayaw. Tama ba ako? Basta kasayaw yan. Charot lang. Nalilito na naman tayo. No? Kasayaw na kwento yan ni Stephen at ni Ara with special participation of Daniel. Ayan, ha? So, si Stephen ay isang simpleng boyfriend. Hindi man laging present sa lahat ng pagpapractice or kompetisyon itong si Stephen para kay Ara. Pero he always gave 100% support sa kanyang lovey-dovey, di ba? And he makes sure na right after the competition, pag magkikita sila, Ara will be well appreciated. Ganun siya ng bonggang-bongga. Bakit nag-i-English ka, Mama Morena? Charot. Di ko rin alam. May ginagawa kasi ako. English kasi ito. Chareng. Hindi. Pero yun, well appreciated siya. Ganyan and all. Diba? So basically, he is a good boyfriend, diba? He gives everything to the Lord. Charot. Hindi, para sa kanyang jowa. Para kang tanga, Mama Morena. Inaansya mo na naman yung mga tagapakinig, eh, no? Hindi naman. Ano ka ba? Charot. Hindi, diba? Pero ganun siya. Diba? And then, eventually nga, no, nag-meet up sa mga danceries. At saka yung jowa niya parang, sige na nga, this is the time and the moment na ma-introduce naman ako sa iba mong friends, diba? Yung iba ayaw mapa-introduce. Pero itong si Stephen gustong magpa-introduce, diba? Why not coconut, diba? Sabi nga nila, ano daw kapag makikilala mo ang isang kaibigan mo or girlfriend mo, jowa mo, kapag napakilala mo ang mga kaibigan, circle of friends niya, 'di ba? Parang anong yung English no? Nakalimutan. Tell me who you are and napagod ako. Charot. 'Di ba? So, ganun siya. So, malalaman mo yung buong pagkatao niya sa mga friends niya, 'di ba, ng bonggang-bongga. So ganun nga yung naging eksena, and because of that,
ayun, na-meet na nga ni Daniel ang isa sa mga danceress na si Daniel. Oh, siya yung ating special participation character. Charot. Diba? So, yun, it looks like na parang medyo naging mainit yung tension between the two, diba? Kasi nga, parang pinaratangan nitong si Daniel, itong si Stephen na missing in action. Grabe! So naikikwento naman ni Ara ito sa kanyang mga ka-danceress pero hindi pa nila nakikita. Siguro yung mga parang ano ba yung kwentong bayad mo ba lang yan, Ara? O totoo ba yung mga pinagchichika mo o ini-eme mo lang kami, 'di ba? So baka ganun yung perceptions. But then again, itong si Daniel kasi may lihim na pagtingin kay Daniel. So parang, kay Daniel, kay Ara. So si Daniel parang somehow, somewhat, nagtatry na i-fulfill yung duties na hindi na fulfill ng kanyang jowa. Pero very good kay Ara. Alam mo kung bakit? Wala lang. Gusto ko lang i-very good si Ara. Charot. Hindi, very good kay Ara sapagkat she knows the boundaries, 'di ba? Na magka-danceries tayo, so hanggang danceries lang tayo. Pero itong si Daniel kasi medyo persuasive dito kay Ara, diba? But then again, dead makals lang itong si Ara sa kanya. Because, again, alam niyang may boyfriend siya and alam niya na buong buo yung pagmamahal niya para sa jowa niya. Diba? And, ayun na nga, no, nagkasapakan na nga ng bonggang-bonggang. Dahil nagkasapakan na, so basically, the guy, etong si Stephen, medyo nag-distance ng very light, hindi ba? Nag-isip muna, ganyan, kung ano ba dapat gawin, para alam mo yon, kinul down muna nila parehas yung mga sarili nila. And then right after that, they talk again. And then, eto nga, si Ara na nga yung nagbigay ng buong desisyon na she will not be part of the danceress group, hindi ba? So, para na rin makaiwas, ganyan. So, yun yung biggest sacrifice na kineme ni Ara para sa kanyang pagmamahal. Hindi ba? Yung fashion niya versus sa taong mahal na mahal niya. So, yung iyon, diba? So, fashion versus yung taong mahal mo. So, sinorender niya or hindi niya sinacrifice niya yung kanyang passions para lang sa pagmamahal. And I think it works naman. Nagkasundo sila. And nung una nga pinapakinggan ko to, alam nyo, to be honest, I think it's a perfect relationship. Very understanding itong si Guy. Parang ginugo niya lang. Medyo maluwag-luwag naman tong si Guy sa kanyang jowarets, hindi ba? So, hindi hinihigpitan and all. And towards the end naman the story, parang they separated man pero napag-uusapan din talaga na maayos. Yun yung sinasabi natin na kahit na anong gulo ng relasyon, kapag napag-uusapan ng maayos ay mabubuo at mabubuo pa din. At syempre, para mabuo ang storya, magkita-kita ulit tayo bukas sa panibagong Dear Love and sa Facebook page muna tayo mag-usap. Daming chika ni Mama Morel. Abutan na naman ang oras. Alam mo yun yung mga hindi ko matimingan talaga kung paano ano. Kasi minsan ang dami nating chika pa, on air, ganyan. Pero don't you worry. We're gonna continue it later on sa last adliv natin sa radyo. Well, anyway, and we are up until 12 in the afternoon, diba? So, gano'n na nga, diba? So, yun yung sinasabi natin na lahat ng bagay, kaguluhan kapag dinadaan sa maayos na pag-uusap and all, at open-minded understanding, it will give, a better way para mas maging maayos yung mga bagay-bagay. Hindi ba? Yun naman yun eh. I know naman na laging may bugso ng damdamin. But yung mga ganyang bugso ng damdamin,
pwede, mapapahupa naman natin yan eh. You know, pag mga ganyan, maybe you give sometimes, someday, some year, tapos break na. Charot. Hindi naman, you have to give some time for yourself and for the other person na ano mo yung makampante muna, kumalma muna, and then right after that, you talk again. And then, that's it. Everything will resolve right after that for sure. So, diba? Ganon yung mga eksena. Diba? And then, good thing dito, no? Kayo ba? Ano ba yung mga biggest sacrifices nyo in terms of love? For sure, marami sa ating mga kabisyo, sa mga beshi wap natin dyan na talaga namang nag-sacrifice para lang sa pag-ibig. Ganyan. Ako kanina, kinakwento ko nga, I believe, I gave a glimpse of my sacrifice, no? Parang, dati kasi, I'm afraid to live alone, ganyan. Kasi, well, definitely, alam mo kung bakit. Dahil sa mga bills. Charot. Bakit magbayad ng bills? Siyempre, when you're living sa parents, diba? Ang ate ni Mama Morena. Papasin ko lang. Charot. And then, when you're living sa iyong parents kasi, so, of course, yeah, there's somehow na meron kang contribution, diba? But not as much as everything naman, diba? So, syempre, magbayad ng bills, kuryente, tubig, ganyan. And if you rent, diba, magbabayad ka. Ang dami, dati, ayun yung mga takot ko na parang, kaya ko ba siya? Having this kind of salary, ganyan, and all. Sure ba ako sa ganito? Tapos, syempre, pagkain mo pa, magbabudget ka pa for your own. Tapos, yung mga personal needs mo pa, nagagamitin, diba? Yun siya. So, takot ako niyan. Not until I met my boyfriend that time. So, I take rest. Na mag-live-in kami together. And then, that's it. Basta ganon, we live in together. And then, I separated na with my parents. Ganyan. Ayun. So, basically, it was like 5 years of our relationship na nahiwalay ako sa kanila. And then, yun na, parang nasanay na rin naman ako kasi right after the breakup, hindi rin naman ako umuwi. I rented to another house. Ganyan. And then, ayun, up until nandirito na ako. Ganon. So, umuwi lang ako if I needed. Ganon. So, yun. So, feeling ko yun yung biggest sacrifice ko that time para sa pag-ibig. And of course, kapag nasa pag-ibig ka, di ba, minsan, yung mga friendship mo, lalo na kung medyo mahigpit yung jowarats mo, diba? Sometimes, hindi ka nila ipapayagan sa mga ganyan. And you really need to follow. Magiging submissive ka din talaga minsan. Just for the sake of love and all, and to please the love, diba? Ganon. So, and for sure, sa mga beshi natin dyan, marami kayong mga sacrifices sa pag-iibig. And then, for sure, it's worth it, lalo na kung napunta ka sa tamang tao. At hindi lang naman siya magiging worth ng iyang sakripisyo na yan kung napunta ka sa taong babaero. Charot. Diba? And you wouldn't see the worth until you last. Ganon. Diba? Kaya feeling ko at this point, kapag may mga ganyan, you enjoy every moment, every single ganyan. Diba? Pero grabe, no? Parang, sometimes, regardless of how long is the relationship, minsan naghihiwalay talaga, no? I don't know. Could it comes with maturity ba? Or, I don't know. Sometimes you feel unloved. Para. Sareng lang. Parang ang weird, no? One time, parang may ex said na walay na kami, no? Sabi ng ex ko, nahiwalay na kami, ganyan.
So, nung una namin mga kwentuhan, we are both, I'm willing to go back, makipagbalikan, ganyan-ganyan. Tapos naiba na yung storya when we recently talk na hindi naman pala ako gustong balikan. Naghahanap siya ng love. Gusto niyang mahalin uli siya at mahalin. Bakit hindi siya nakapagbalikan during that time? Instead, he looked for other person. Ganon. Yun. Ginago rin naman siya. Charot. Hindi pala siya. Hindi pala siya. Charot lang. Nagagagon silang parehas pala. Well, anyway, kabisyo. So, yan ang kwento ng ating Dear Love. So, I hope, meron tayong kahit pa paano inapulot na aral at sa kwento natin. And maraming salamat sa lahat ng nag-support. So, every day, diba, sa ating kwento ng Dear Love. And I hope it will get more and more pa in the future. So, ganon. So, yun lang. And maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa 98.3 Love Radio Palawan. And, ayan na nga. So, let's see you later. And goodbye!